Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Tricks. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga IDs, mga valid IDs, at government IDs. Yun ang isang pinakamahalagang requirement at kailangan para makapag-apply tayo ng CORE o yung ating Certificate of Registration sa BICAM. So, kung ano-ano pa ang mga ibang valid IDs o government IDs, huwag na natin patilan. Let's go! So, ano nga ba itong mga government IDs na to? Mga valid IDs na tinatawag. Ito mga valid IDs na to, government IDs, ito yung mga document ini-issue ng gobyerno para sa pagkakakilanlan ng isang tao at magkaroon siya ng access sa services na kailangan niya. So, ano-ano ba itong mga government IDs na to o yung tinatawag nilang valid IDs? Una na dito, ang passport at PRC license. Driver's license at postal ID, senior citizen at voters ID o COMELEC ID. Meron din tayong PhilHealth at SSS. O yung SSS, tinatawag din nilang UMID, TIN ID at saka yung PhilSys ID. Itong TIN ID at saka yung PhilSys ID, ito yung kailangan natin, preferably kailangan sa pag-a-apply natin sa CORE o Certificate of Registration. Pero kung wala ka namang PhilSys, pwede namang ibang mga government IDs na kung anong meron. Sa pag-fill up mo nga ng BIR Form 91, agad-agad nasa itaas, makikita mo, PhilSys card number, PC. Yan kagad yung tinatanong. Kasi kung wala ka namang PhilSys, pwede naman. Kasi, doon sa number 21, yung type of ID. Kung ano yung ID na meron ka, basta valid ID, government ID. Tapos, hinahanap din doon si TIN ID. Si TIN ID is a must. Kailangan nyo. Kung wala ka naman TIN ID, pwede mo naman siyang isabay sa pag-a-apply ng CORE. Pwede yon. Sabay mo na lang siya kung wala ka. Basta may dala ka pang mga ibang IDs bukod sa PhilSys at saka sa TIN ID. Kung nag-apply ka ng TIN ID, walang bayad yun. Basta ang ibibigay mo lang is yung 1x1 photo. Sa PhilSys naman ganun din. Wala rin siyang bayad. Kasi di ba nga nagkaroon ng application bawat barangay. So, binarangay-barangay nila dati yung application sa PhilSys ID o yung tinatawag na national ID. Tapos 1 year, after 1 year, yung iba nabigyan, yung iba wala. Hindi dumating sa kanila. Buti na lang yung sa akin. Alam nyo ba, ang postal ID ay ang pinakamadaling applyan. Yan yung pinakamadaling kunin na government ID. Pero ang postal ID ay hindi po yan valid ID. Mga secondary IDs lang yan. Hindi po madaling kunin ang postal ID. Hindi po libre ang postal ID. May bayad po ito at ang price nito, medyo pricey, 504 pesos. Ang kailangan nyo sa pag-a-apply ng postal ID ay passport ID size. Yun lang. At saka, kung may iba kayong ID, minsan naghahanap sila ng ibang IDs kapag nag-a-apply ka ng postal ID. Ngayon, kung magbabago ka ng last name, kasi nag-asawa ka, kasi dalaga pa yung nakalagay na last name nun, kailangan mo ng marriage con. Yun lang. Madali lang ang paghihintay nun. Hindi ka naman aabuti ng maghapon sa paghihintay. Marami nga nagtatanong, ang PhilSys ba o ang national ID is a valid?
Ang sabi sa research, isa yan sa mga valid IDs. Pero, depende yan kung ano yung a-applyan mo. Kasi, nung nag-inquire ako sa bangko, kahit may PhilSys ID ako, ang hinahanap pa rin nila is PhilHealth, kaya SS, passport, PRC. So, kumbaga parang ang PhilSys parang secondary ID lang. Pero pag sa government ka nag-apply, katulad niyan, yung BIR certification, PhilSys agad ang hinahanap. So, depende siguro yan sa a-applyan mo o sa kukunin mong requirements. Yung ba kasi, mostly, ang hinahanap talaga is SSS, PhilHealth, passport, driver's license. Yan ang mostly na hinahanap. Kumbaga, yung PhilSys at saka TIN ID at ang postal ID, kumbaga parang secondary IDs na lang. Kumbaga, parang supporting documents lang yung mga yan. So, para sa iba, hindi yan valid ID sa kanila.